Yan. So, yan, medyo may bagong pakulo itong si Zoom, ano. So, yan, for those of you na hindi pa nalalaman, yan. So, may mga bagong pakulo na, ano, para may mga pa-effects, kuno, sa reaction tong si Zoom. So, just in case na gusto nyo magpapansin tulad ko, yan. So, pag may mga, ano kayo, may mga Zoom, yan. So, ganun ginagawa. Okay, so let me just share my screen, ano. Let me just do some adjustments. By the way, my chat box is on. So just in case you have any questions, any clarifications, anything that you may want me to expound on further, medyo may related question kayo, please ask away sa may chat box. So just in case rin na medyo nawala ako or nawala ako ng volume, let me also know sa chat box para malaman ko. Okay, so let me just double check everything. Yan, okay naman siya lahat. Okay, so our topic for this afternoon will be on revolutionizing real estate, how AI transforms the property landscape. Yan. Okay, so again, ano, like what I told you everyone, ito na yung part na we're going to talk about tech, we're going to talk about AI, and like what I said, ang hirap magturo ng technology, digitization, AI, mga new gadgets, mga ganun. Ang hirap talaga, especially because yung participants kayo, hindi naman same level eh. 'Di ba? So, meron for example ito, meron baka mamaya nasa level 1 ka, which I call baby steps. So, ano ba tong baby steps na to? So, pag level 1 ka, later on, I'll ask on ano level kayo. But for now, try to listen first kung ano yung mga steps na to. No? So pag level 1 ka, tawag ko dito baby steps. These are people who just created their Facebook account during the pandemic. Ayan. Ngayon ka palang gumawa ng Gmail account. Ayan. So wala ka pang Gmail account. So I strongly suggest gumawa ka na ng Gmail account. Very useful ang Gmail account to log in or a Google account to log in. Ano? Ngayon, kung meron ka ng Gmail account, I would tell you, gawa ka ng isa pa. Yan. Sir, dalawang email? Oo, libre lang naman. 'Di ba? Libre lang yan. Ako, sabi ko sa inyo, yung Gmail ko, medyo marami-rami, marami-rami na eh. Next question, sabi nyo, paano sir matatandaan yung account number? Madali lang. Yung isa account, Jovi at Gmail. Yung isa, Jovi1 at Gmail. Yung isa, Jovi2 at Gmail. Jovi3 at Gmail. Jovi4, Jovi5 at Gmail. Tapos, ano password? Pare-parehas lang din. Pare-parehas yung password. Saan di ba delikado yan? Yes, delikado yan. That's why meron ako isa pang Gmail account na iba yung password na yun ang ginagamit ko sa mga ibang sensitive accounts, mga banking, yan. Meron akong separate account pa. So, meron akong tatawag na parang burner email na pag maban yun, yung email na yun, hindi makalimutan ko yung password, ma-delete, okay lang, walang problema. Pang ano ko lang yun, pambigay sa email, for example, especially sa online, ano, may sinasalihan ka mga contest, meron mga free flyers, free brochures, na pag naglagay ka ng email, bibigyan ka ng free subscription. Yun ang ginagamit ko. So, kahit na-spam nila yun, di okay lang. Eh, kahit ma-delete yun, di wala. So, hindi siya, ano, ginagawa ko lang yun para lang may way ako to get information and other things without compromising my main account. Yan. So, yun ang ginagawa ko. Next, yun yung baby steps. Next is yung FB user level, so level 2. These are people who have 2 or more Facebook accounts, not necessarily of the same gender. Yan. Pag meron ka ng mga Facebook pages, admin ka na ng Facebook group, meron ka ng Instagram, may LinkedIn account, meron ka ng mga Viber, Messenger installed. Take note, pag sabi ko Messenger installed, it means yung app na Messenger. Hindi yung pupunta ka pa na sa Facebook para mo ma-access yung Messenger. You can do that, pero iba yung sinasabi kong nag-install ka na ng Messenger app na mismo.
there are, well, konti na lang naman yung mga tao na gano'n na pag nagme-message, pupunta muna sa Facebook, tapos pupunta doon sa Messenger. So, ayun. So, level 2 ka na pag meron ka ng separate Messenger account. Ayan. Again, itong mga level ito, gawa-gawa ka lang to, no? Later on, I'll ask kung anong level kayo. Level 3. Level 3, ang tawag ko dito is yung website owner level. Pag meron ka ng, nakabili ka na ng domain name, like ako, I own yung pinoybroker.com, myserendra.com, pinoyappraiser.com, yan. If you already bought a website, a domain name, tapos may website ka, yan. Currently right na yung website ko under construction. Under construction for so many years na. Yan. Kasi medyo nagbabago yung line of thinking ko. Yan. Meron ka na account sa mga property portals, tulad ng mga Property 24, sa, saan pa ba? Carousel, yan. Nag-Facebook Marketplace ka na, yan. Tapos nakakabenta ka na online ng mga properties nang hindi nakikita yung kliyente, yan. Medyo nasa level 3 ka na, kapag kung website owner level. Level 4, yan. So pagpasensya na, since ako naman gumawa, yan. So sabi ko yan, parang Joby Tupas level, yan, level 4. A little bit of everything, yan. So may konting ditong alam, konting ganyan, yan. So yan, level 4. And then, level 5. Level 5 is what I call yung Albert Einstein level o yung mga Steve Wozniak. Ito yung nag-algorithm ka na, nag-search engine optimization, ikaw na gumagawa ng chatbot, pinoprogram mo na lahat, ina-automate mo na lahat. Yan, medyo mataas-taas ka na level, ano. Yan, so let me just warn you, just in case, ano. Ano, okay lang, sige. Later na lang yun. So, yan. So, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, sa chat box, palagay na lang kung sa tingin nyo anong level kayo. Again, wala naman tong judgment. Wala yung, ay, level 1 ka lang. Uy, yabang nito, level 5. Wala naman ganon, ano. This is just my way of adjusting. Oh, may baby pa pala. Yan. So, this is my way of adjusting yung next slides ko. Simply because ayoko naman sobrang high-tech, wala kayong intindihan. Ayoko naman na sobrang low-tech na nakatulog kayo. Ayan. So, somewhere in between, depende sa majority. Ayan. Para lang may basis lang ako, para matansya ko lang. Ayan. Because, meron kasi ako mga lectures na inattendan na sobrang simple. Feeling ko tuloy, ba't nagbayad pa ako dito? Sobrang simple. Ayan, meron iba naman na sobrang high-tech, na sobrang advanced na grabe, sana matutunan ko to. Kumbaga, na-appreciate ko naman, kaya lang, pag uwi ko after nung lecture seminar, wala rin nangyari. Na-appreciate ko naman. Yan. So, okay. So, may mga 1, may mga 2, may mga 3, more or less, nag-average sa 2, 3. Yan, meron mga 4. Yan. Yan. So, at least kahit papano na ano ko siya. Yan, binabasa-basa ko lang. Okay, okay. Oh, may 2.5 pa. Okay, so kadalasan nasa 2, 3, may konting 1, may nag-isang 4. Okay, okay. Sige. Unahin ko muna si 4, ano, yung may naglagay dyan na 4, ano. Medyo delikado kasi itong level 4. Kasi pag nasa level 4 ka, you can go either mag-level 5 ka or mag-level 3. Or pwede ka rin mag-stay sa level 4. Warningan lang kita, yung naglagay ng level 4. Before, medyo feeling ko umabot ako sa level 5. The problem with me as a real estate broker going to level 5, nag-enjoy ako sa level 5 to the point na gumagawa na ako ng sarili kong websites, nagpo-program, nagko-coding na, to the point na nakalimutan ko na yung brokerage. Hindi na ako nagbebenta. Gumawa na ako ng website development company, social media, yung mga ganun. Until there came a time na, ano ba ginagawa ko? Nagsimula ako sa real estate brokers, bigyan, naging data programmer, coding na ako. And then sabi ko, dapat yata step back ako. So step back ako, and then focusing right now sa lecturing, teaching, tapos brokerage.
Yan ang ginagawa ko ngayon. So, again, nothing wrong naman. Pag umabot ka na level 5, kung yun talagang hilig mo, okay lang. So, push mo yan. Ika nga, sabi nga nila, no? Go, go, go ka lang dyan. Kung yun talagang hilig mo eh, walang problema. Pero, medyo critical lang, ano? So, pag umabot ka na level 5, gusto mo i-develop, baka lang makalimutan mo yung real estate. So, it may be good, it may be bad, pero okay lang din naman yun. Yeah. Okay. Level 1. Okay, sa level 1. Yan. Sa mga level 1, 1.5, may nagray pang baby, ano? Okay lang yan. Itong good news sa inyo, pag mga baby level 1, level 1.5, ito maganda. Konti lang, since konti pa lang ang exposure mo, at least kahit papano, hindi mo na dadaanan yung mga pagkakamali na nagawa na ng mga levels 2, 3, 4. Pati ako, ang dami kong pagkakamali na nagawa sa social media na ngayon ginagawa ko, either ini-erase, bumabalik ulit ako sa dati, binubura ko yung ibang accounts, ganon. Kasi nga, doon ko lang na-discover na mali pala yung mga pinagagawa ko. Yan. So, ito tip sa level 1. Yan. So, level 1. Make sure dalawa yung Facebook accounts mo. At least dalawa yung Facebook accounts mo. Okay? Yung isa, this can be your personal Facebook accounts. Ilagay mo lang doon family mo, close friends, relatives, best friend, yan. Yung isang Facebook account mo, make it a public account or public facing. Meaning lahat ng tao, pag sinearch ka, ito makikita nila. Ito makikita nila. Yung mga things na you deem private, hindi nila makikita kasi naka-closed, naka-private account, so hindi nila makikita yun. Makikita nila sa search, pero hindi nila ma-access. Pwede sila mag-request ng ad, pero nasa iyo yan kung i-accept mo yung ad nila or hindi. Or, ilagay mo sila dito sa public account mo. The reason being, yan, so ito yung mga mistakes nung dati. No? I'm sure makaka-relate dito yung mga nasa level 2, 3, 4, and 5. Ano? We started with one account. Tapos, from there, dinevelop na. Ginawang family account, ginawang personal account, ginawang diary, biglang nagkabenta. Uy, by the way, nagbebenta ako ng ng condominium dito sa may Manila, sa may Laguna. Uy, may farm lot dito. So in-advertise na, kumbaga naging parang chapsuy na, halo-halo na. To the point na pag pumunta ka, may kita, anong ba 'to? Ang gulo-gulo. Hindi mo lang kung ano nangyayari. Tapos, eto take note, what if umattend ka ng lamay, di ba? Ewan ko ba kung ba't ginagawa ng iba, no? Again, kanya-kanya naman yan, no? Umattend ng lamay. Ay, naku, to si Lola, kawawa naman. Ay, naku, Lola, ba't mo kami iniwan? May picture pa ng ganun, di ba? So, just imagine kung yung Facebook account mo na yun, ginamit mo sa marketplace, pang-advertise, tapos sabihin ng client, uy, okay itong content binibenta ni Mr. Pinoy Broker, ah. Take note. Maganda yung ad, maganda yung lahat. Hindi ka kilala ng kliyente. So, anong tendency niya? Sino ba tong Joby Tupas na to? Click ko nga yung profile. Sige mo, pagka-click ng profile, may makita na ganun. Ay! Ano ba yan? Nako, malas. Nako, not meant to be. It's a sign. It's a sign na dapat wag. Wag dito. Nako, ano ba yan? Di ba? The project still stays. Ang ganda ng project. Okay. Hanap ako ng ibang broker. Di ba? Simply because hindi niya nagustuhan yung profile mo, picture, or yung public-facing profile picture na ginamit mo pang advertise. Sabi mo naman, anong pakialam niya? Facebook ko naman to. Yes. Personal Facebook mo yan. You can do anything and everything you like. Post ka ng kahit anong gusto mo. Walang problema. Kaya lang kasi, pag ginamit mo yan for your profession, for your business, for your brokerage practice, dyan na magkakaproblema. It's a form of advertisement. Kunwari na lang, eto, di ba? Sabihin mo sa sarili mo, ay, makaano ako, makaganyan ako. Or makaganyan ako. Kasi eleksyon na, no? Makaganto. Sinusuportahan ko to. Ito sinusuportahan ko. Ito sinusuportahan ko. Di ba? O ito sinusuportahan ko, di ba? So, lalagay mo sa Facebook, ay bakit? Facebook ko to eh, susuportahan ko to. Di ba? Eh pagbukas ng client, makita, ay, kalaban! Nako, wag na dyan. Wag na dyan. Oh, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Yung mga tao naniniwala kay ganyan, ay nako, walang kwenta. 'Di ba? Just simply because
nakita niya sa profile mo. Yan. Check nyo rin, baka mamaya kaya wala kayong benta or walang inquiry. Baka dahil sa ganun. Ay, hindi namin to ka partido. Di ba? Hindi namin to ka-team. Ay, ano pala to? Lakers pala to. Ano ako Denver Nuggets ako. Parang ganun. Team F1. Ay, Team Ferrari pala to. Ay, hindi ako Team Ferrari. Sa kabilang team ako Ay, tenista pala to. Lasal ako. At UST ako. Ay, mayayabang yung mga may mga ganun, di ba? Ay, yabang yan. Wag ganyan. Di ba? Sometimes may mga ganun tao na pag unang impression pa lang, ay, ayaw ko na. Yan. So, that's the reason why uh, I'm strongly suggesting for you to have two accounts. Isa gawin mong personal, isa gawin mong pang real estate if you like. Ngayon kung meron ka pa isa pang profession, kunwari mahilig ka magluto, meron kang restaurant, gawa ka ng isa pa. Okay? Ngayon kung gusto mong meron kang business na laundry business, gawa ka rin ng isa pa. Di ba? Make them all separate. Kasi yung clients, pag pumunta sa'yo, gusto niya full-time broker. Gusto niya broker na nag-specialize. Hindi yung broker na nagbebenta ng gantong project, nagbebenta lahat ng project binibenta. Pag tinanong mo, anong project ba dyan ang pinaka-okay? 'Di ba? Sir, depende sir, pare-parehas naman lahat 'yan. Kayo sir, anong gusto niyo? Hindi nga ikaw ngayong broker, 'di ba? Tinatanong ko, ano ba yung best project dito sa Mandaluyong, 'di ba? Nandiyan yung 5 developers. Lahat yan accredited ka. Ano sasabihin mo? Sir, may kanya-kanya namang advantages 'yan. Pero sir, in the end, pare-parehas lang sir. Sir, depende sa iyan. 'Di ba? Kaya nga ikaw yung broker, ikaw magsasuggest. Baka nalito pa yung client na, ay, okay ito, mas maganda pala dito, mas maganda dyan. So, yun. So, yun yung mga kadalasang mistakes ng mga nasa levels 2, 3, 4. They jumped in social media too quickly, tapos in-expand nila so fast na nakalimutan nila yung mga basics. So, good na yung mga nasa baby, nasa 1, 1.5, starting pa lang, that's good, ano? At the same time, hindi nyo na ma-experience na, ano ba naman to? Binabash ako, yung mga personal items ko, binabash. Kasi pinapost mo The fact na pinapost mo for public consumption, nag-i-invite ka talaga. Yan. So, yun yung mga advice ko, no? Sa mga level 1, 1.5, baby. Yan. Gawa ka na ng dalawa. Next, gawa ka na ng mga 3 email address. Gusto mo pa rin Gmail lahat, walang problema. Yahoo, ako may Hotmail pa ako. Gawa ka ng maraming email addresses. Make sure meron ka isang main email account, nandun yung mga bank accounts mo, yung mga access mo sa whatever, yung mga pang-official, business, whatever, yun yung isang main account mo. The rest, yun yung pangsali mo ng contest, pag may sasali ka ng mga freebie sa internet, pag napasali ka ng contest, download this free ebook, yan, gamitin mo yung ibang account para just in case ma-spam yung email na yun, okay lang, hindi ka affected. Yan. Next. Yan. So, okay na, no? So, level 4, 5 na. Ano ko na? Level 1, 2, baby. Okay na. Yan. So, yan. Okay. Yan. So, level 2, 3. So, yun naman magiging focus natin. Ano? So, yung mga level 2, 3, stay put lang kayo. Yan. Kasi kadalasan nandun kayo lahat. Ano? Okay. Adjust ko muna. Yan lang. I-reset ko yung utak ko. Okay, level 2, 3. To begin with AI, ito yung pinaka foundations or basic. So Chat GPT. So if you like, pwede niyo naman i-browse Chat GPT. Search niyo yung chat nasa yung aking highlighter. Wait lang ito. Yan. Wala, hindi nag-work yung highlighter ko. Ba't naman wait ha? Ink color, yellow. Wala. Sorry, yellow pala siya. Sa sobrang light hindi nakita. Yan. So you can chat sa browser nyo, look for Chat GPT, or if you're using, kung sanay kayo sa phone, sa Android at saka sa App Store, at saka sa Google Play Store, search nyo Chat GPT. Yan.
Wait lang. May nag-message lang eh. Wait lang. Yan, okay. Okay, so search na ChatGPT for using a website or laptop or sa Android or Google nyo, search nyo ChatGPT. Yan. O nga pala. Um, if you are level 1, baby, yan, I would strongly suggest, yan, ito yung gamitin yung app. Mas ano to eh, mas baby friendly. Ika nga ano, medyo mas pwede rin naman chat GPT. Kaya lang baka mamaya maano lang, parang what do you call this? Baka magulat lang kayo. Although kakayanin nyo naman, simple lang din naman siya. Pero if you feel na parang daunting, you can use this one, si Bing.com, www.bing.com. So itong mga AI na to, pare-pares lang din naman, nasa ano lang siya, nasa uh, 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 itsura lang, kung welcoming. Yan. So si Bing.com, yan, ito yung search engine actually when you buy a new laptop equipped with Windows 11. Yan. 10, yung ibang mga 10 meron ng ganito. Ito na yung standard setup ng web browser niya, si Bing. So pagka-open nyo ng browser na bing.com, automatic, aside from search engine, ito na si AI. Nandiyan na kagad siya. Wala ka nang ibang ilo-load. Basta yan na kagad siya. Si bing.com. So highly recommended ito sa mga level 1. So if your baby level 1, ito yung i-recommend ko sa inyo, bing.com. Again, same lang din naman sila lahat. Mas friendly lang ang dating nitong si bing.com. Okay. So pag level 1, highly recommend Bing. But just in case, pwede rin kayo sa ChatGPT. Yan. Wala kasi masyadong pictures lang din si ChatGPT. Para kang nagpo-program kasi kay ChatGPT, parang text, text, text eh. So, pero pag okay ka lang naman doon, okay lang din, okay naman ChatGPT. But pag beginner ka lang, strongly suggest itong si Bing. For those of you na baka loyal kay Android, yan, you can download Gemini. So, Google Gemini. So, ito na yung pumalit kay Hey Google. Yan. Or ito yung pumapalit kay Hey Google, si Google Gemini. So, Google Gemini is the AI platform ni Google. So, yung mga loyalist dyan ayaw magbayad para sa Microsoft Office at saka Microsoft 365 na ba't ako magbabayad ng Microsoft libre dito kay Google. So, strongly suggest dito ka naman kay Google. Kasi may Google Docs, Google Sheets, Google, ano ba yun? I forgot ko ano yung Excel niya. Ayun. So, pag ikaw ay Google fan or naka-Chromebook ka, yan. So, yan, sorry. Yan, Google Form. Thank you. Yan. So, dito ka. Google Gemini. So, search mo lang Google Gemini. Although, pag naka-Chrome ka na, i-on mo lang si Google Gemini eh. So, yan. Ito yung mga Google users. For those of you na um, gusto na parang Bing, Microsoft Bing, na medyo high-tech ng konti lang, yan, you can use this one, Microsoft Copilot. Yan, yung mga bagong release ng laptops will be Copilot enabled. Yan. So again, for mga levels 2 and 3, you can use this one, Microsoft Copilot. Pag mga level 3 and 4, dito ka na sa ChatGPT because I'm assuming na sanay ka na sa tumingin ng mga ganito na parang code lang na text, wala nang background picture, wala na yung mga lumilipad-lipad, wala na yung mga GIF na umaano. Kumbaga parang ka nagpo-program, yan dito ka na. At the same time, programmable tong si ChatGPT. Yan. So, if you ask me, baka may magtanong, Sir, ikaw anong ginagamit mo?
Ayan. Ako ginagamit ko sa totoo lang, ah, Google Gemini, Microsoft Copilot, at saka si ChatGPT. I use them all at the same time. Paano ko ginagawa? Magtatanong ako, for example, kay ChatGPT. Tapos, pag okay na yung sagot niya, tatanong ko ulit yung same question kay Google Gemini at saka kay Microsoft Copilot. Tapos, ko-compare ko kung which is the best answer. So, again, kung katulad ko yun na, for example, marami ka namang oras, parang it's like you're asking three persons. Ano ba opinion mo? Ano opinion mo? Ano opinion mo? Tapos, i-weigh mo yung tatlong opinions na yon kung sino yung mas okay. Tapos, yun ang ginagawa ko. Copy-paste, copy-paste. Tapos, minsan, i-combine ko yung sagot ni ah, ChatGPT tsaka ni Google Gemini, tapos itatanong ko kay Microsoft Copilot, parang ganun, mini-mix and match ko para lang malaman ko yung best answer. But then again, pag levels 1, 2, and 3 kayo, kahit 1 or 2 lang, 1 or 2 apps, pwede na yun. Yan. Okay. So, ito na, actual use. Yan. So again, ito examples na to, you can use this one sa ChatGPT, Microsoft Bing, Microsoft Copilot, Google Gemini. So lahat naman sila will bring out almost the same results naman, halos the same. So huwag mo nang isipin na ChatGPT ako mas maganda, ganun, etc. Payments. Um, Si Google Gemini, $10 a month. Si Microsoft Copilot, $10 a month. Si ChatGPT, parang $20 a month. Pero, pwede kang hindi magbayad because free versions naman sila. Hindi ka nga lang, hindi nga lang mabilis yung results. Like for example, pag nagbabayad ka, yung results mo, in 5 seconds, nandyan na, may sagot na. Ay, sorry. Pag nagbabayad ka, yung results or yung reply niya will come in 3 seconds. Pag free version ka, walang bayad, mga 5 to 6 seconds. Ganun na mangyayari. So, kung sa tingin mo, okay lang magantay ng ilang 5 seconds na, kahit mga 10 seconds nga, okay lang magantay, no problem, mag-free version ka. Sanayin mo muna yung free version, tapos kung sa tingin mo nakukulangan ka, mag-upgrade ka na sa paid version. Otherwise, free version is okay. Ako nga, naka-free version pa ako eh. Kasi hindi ko naman siya madalas ginagamit. Yan. So, pero pag ginamit ko, sobra-sobra. Ayan. So, yun. Yan. Okay. So, ano ba yung mga use case natin dito? So, for example, yan. So, ito nang na-discover nyo, no? So, nag-market kasi ako dito sa To Serendra. So, nag-specialize ako sa To Serendra lang. Some BGC units, pero dito lang talaga. So minsan pag may nagtaharap sa akin, meron ka ba sa sa Uptown or meron ka ba sa McKinley? So sabi ko, meron akong friend or broker sa network ko na nag-specialize doon. So i-refer na lang kita doon sa nag-specialize doon. Why? Kasi feeling ko kasi, personally, feeling ko kasi hindi ko kayang hindi ko makabisa, ma-internalize, ma-take into heart yung mga other projects. Kumbaga parang na-inlove ako dito sa To Serendra. Kaya ito lang talaga. Pwede nyo sabihin na, sir, hindi konti lang yun. Oo, konti lang, pero at least specialized. Tapos just in case may ibang brokers na maghahanap ng To Serendra, ako lang hinahanap. So same din, pag meron akong naghahanap ng mga Uptown or McKinley, pinapasa ko lang din sa kanila. So give and take lang, pasa-pasa lang. So again, that's me. So depende sa inyo. Okay, so application ng AI. So sabi ko ay AI. Again, pwede mong gamitin si ChatGPT, Microsoft Bing, Copilot, Google Gemini. So ito yung nilagay ko sa kanya. So si AI kasi parang secretary yan eh. So isipin mo yung AI parang secretary. Sabi ko sa kanya, AI, please make a good real estate marketing spiel for my property for lease. Yan, yung property is located in Aston Tower, To Serendra, BGC. Unit is semi-furnished and one-bedroom unit. Kasama yung car parking. Ang lease rate is 50,000 per month. Kasama na yung association dues pero wala pa yung taxes.
It has a queen-size bed, 50-inch Sony TV, Globe Internet connection, dining table for 6, sofa, refrigerator, microwave oven. Ay, mali pala yung spelling. So take note mali yung spelling ko ng microwave oven. So don't worry. Magkamali ka ng spelling, magkamali ka ng grammar, do not worry. Maiintindihan ka ni AI. Di tulad ng ibang tao na judgmental, na nagkamali ka lang ng spelling, akala hindi ka na marunong mag-spell. Nagkamali ka lang ng grammar, akala nila hindi ka nag-grade 3. Parang ganun. Don't worry. Wag mo nang isipin, wag mo nang ibalik, wag mo nang i-backspace, wag na. Maintindihan ka ni AI. Burner stove and washing machine. It is simple yet classy. So, sa AI, yung first sentence mo will be your instruction kay AI. So, babasahin yung first sentence mo, yung first line, yun yung instructions mo sa kanya. Do this, do that. Make a table, make a presentation, basta yun yung instruction mo. Usually located sa first line para ma-set up na kagad si AI na, okay, ganito gagawin ko. Marketing spiel. Marketing spiel about what? Yan na, second sentence. Yung sentence, wala siyang limit. Kahit gaano kahaba ang gusto mo. Walang problema yan. Kung ano maintindihan ni AI, yun ang gagawin niya. So, okay. Make a marketing spiel for your property. Yan. So, lahat ang details. Kasi popost ko sa sa property 24. Tinatamad ako mag-isip. Yan. So sabi niya, okay, sabi niya, okay, here it is. So take note yung para mga 5 or 6 sentences lang yun Sabi ko, gawa ka ng marketing spiel, marketing script. So sabi niya, ni AI, okay. So ito yung nilabas niya. Introducing a stunning opportunity in the heart of BGC, Taguig City. Yan, kasi exclamation Nestled within the prestigious Aston Tower 2 Serendra, this exquisite one-bedroom unit is now available for lease. Boasting a captivating blend of sophistication and comfort, this semi-furnished gem offers an exceptional living experience that is sure to impress. Step into a world of refined elegance as you enter this thoughtfully designed residence with a lease rate of just 50,000 pesos per month, inclusive of association dues. This exclusive offering presents a remarkable value in one of the most sought-after locations in the city. Please note that taxes are excluded from the lease rate. As you explore the unit, you'll discover a host of amenities designed to enhance your everyday life. Relax and unwind in the spacious bedroom, complete with a plush queen-size bed that beckons you to a night of restful sleep. Enjoy your favorite shows on the state-of-the-art Sony TV, perfect for indulging in movie nights or catching up on the latest series. Stay connected and productive with the reliable Globe Internet connection. So, habang ginagawa niya to, double check nyo lang kung talagang reliable ba yung internet. Take note lang kung yung TV nyo talagang umaandar, Sony ba or whatever. This tastefully furnished living area provides comfortable space to entertain guests or simply unwind along the day. The dining table with seating for 6 invites you to savor delicious meals and create lasting memories with loved ones. The kitchen is equipped with modern conveniences including a refrigerator, microwave oven. So take note, chinek na niya, kinorek na niya yung aking wrong spelling. And the burner stove, making meal preparation such a breeze. Additionally, a washing machine is provided for your utmost convenience, simplifying your laundry routine. Furthermore, kita nyo, haba, 6 sentences lang. Sabi ko, gumawa siya ng marketing spiel. Ito na yung ginawa, parang isang buong storya na, So, after nito, ang gagawin mo lang, copy-paste, ilagay mo kay Property 24, kay Carousel, kung meron kayong MLS website, ilagay nyo rin. Ganun na kaagad. Furthermore, this includes coveted parking space, swimming pool, fitness center, 24/7 security. Yan. So double check nyo lang kung talaga may swimming pool. Baka naman walang swimming pool. Minsan kasi itong si AI medyo bida-bida na akala mo alam niya lahat. So ilalagay niya na lahat na makikita niya. Take note, kinukuha niya yan from existing websites that have yung keywords na to Serendra, Aston, BGC. So, kinoconnect-connect niya yon. So, kung yung iba nagpo-post ng swimming pool, i-assume na, malamang may swimming pool ka rin, hindi mo lang siguro na-mention. So, nagdadagdag siya. So, make sure lang yung mga dinadagdag niya, binabasa mo, and i-edit mo rin later on. Indulge in the simple yet classy lifestyle that this remarkable unit offers. Whether you're a young professional or a couple searching for a cozy abode, this property is perfect choice. Don't miss the extraordinary opportunity to lease
a remarkable one-bedroom unit in Aston Tower to Serendra, embrace a luxury living experience, and make this exceptional property your own. Contact us today. So, kita mo So, for those of you na nahihirapan na gumawa ng mga ganito, AI ang sagot. Again, ilagay mo siya, kahit ang gamitin mo, Microsoft Bing, ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, it will give you almost the same results. Tandaan nyo, first sentence is the instruction. Anong gusto mo bang paggawa kay AI? The next, yun ay mga data. So para kami may kausap ng secretary, so isipin mo, pag-isipan mo na yung secretary mo ngayon, okay pa bang bayaran ko to ng 25,000 a month or dito lang ako kay Google Gemini or Microsoft Copilot na $10 a month o di nakatipid pa ako. Yung secretary hindi masyadong marunong gumawa ng nakakais, hindi ako maintindihan. So yan na. Pag-isipan nyo na rin, di ba? So, yan ang kayang gawin ng AI to help you in your real estate brokerage or marketing. Sa totoo lang, hindi naman sa pagmamayabang. Alam mo naman tayo, UP grad, kaya ko naman gawin yan. Simple lang yan eh. Kaya ko gawin. Bigyan mo ako siguro mga 2 weeks. Mga 2 weeks. Medyo hindi ganyan ka-eksakto, pero something like that, Something like that. Mga 2 weeks. Yan. Itong results na to came out, 7 seconds lang. In 7 seconds, lumabas na lahat yan. So, isipin mo kung pag-isipan mo yan, mga 2 weeks, ang dami mo na nasayang na oras. Whereas si AI, 7 seconds, nandyan na siya. Paglabas lang niya, i-edit mo lang, tignan mo lang kung may mga mali. Baka may mali eh, hindi mo rin alam. Next. So, di lumabas na. Ito na yung marketing ko. Sabi, okay na to. Pwede ko na to ilagay sa sa mga website. Sige, pwede na. Tinamad pa ulit ako. Sabi ko, baka pwedeng gumawa ka na rin ng headline. Yung title. Kasi nga, di ba, pa-post ko to, di ba? So, meron ka ng description. Lagyan mo na rin ng title. So, isipin mo, katamaran na talaga. Pati title na rin. May maganda. So, sabi, okay, so ito na yung title. Experience Luxury Living at Aston Tower to Serendra. Semi-furnished one-bedroom unit with parking in BGC, Taguig City. Okay, copy-paste. Yan na yung title. So, kumpleto na, May body ka na, yung sa ad mo, meron ka ng title. Di ba? Baka mamaya naghanap ka pa, Baka pwedeng gumawa ka na rin ng brochure, ng flyer, para ipiprint ko na lang para bibigay ko sa client para wala na akong gagawin. So, sabi ni AI, itong si ChatGPT, as an AI text-based model, I'm unable to directly create visual designs or images. However, I can provide you with a sample text. Again, this is because I'm using the free version. If you're using the paid version, there's a possibility na bibigyan ka ng sample model kung anong itsura. Okay? Bibigyan ka ng sample kung anong itsura. If you pay for it na $10 a month, bibigyan ka. Since ako, nasa free version lang ako, wala. Sinasabi hindi raw niya kaya, pero I know kaya. Kasi nakita na ako ng paid account, tsaka sa YouTube, nakikita ko yung mga paid account, ang daming nagagawa. So, your choice kung gusto magbayad o hindi. But kung gusto mong nagtitipid, na gusto mong, ayaw mong magpabudol sa $10, yan, what you can do, yung in-input niya na title, yung in-output ni AI na body, punta ka lang sa Canva. Because Canva is free. So sa Canva, may mga flyer format na, ika-copy-paste mo na lang yung nilagay ni AI doon. Di tapos na. Tapos i-print mo, i-save mo, pwede na kaagad. Libre pa. Yan. Yun ang alam. Pipili ka sa maraming designs. Pero once makahanap ka ng design na gusto mo, color na gusto mo, okay na kaagad. Tapos ka na kaagad. Yan. So, going back, so sabi ko AI, ayoko ng paragraph. Gusto ko yung brochure format, yung naka-bulletproof. Bulletproof. Bullet points. Para yung mga client ko, ayaw nang magbasahin, ang haba-haba kaya noon, di ba? Gusto nila ano ba yung mga highlights? Ito. One bedroom, semi-furnished, queen size bed. Gusto nila ganun. Tsak. Dire-diretso bullet point. So sabi ko kay AI, can you make this brochure format? Yan. So itong mangyayari. So ginawa niya, yung same na pinag-usapan natin, kinonvert niya lahat into brochure format.
kinonvert niya lahat to bullet points lahat. Naka-bullet points na lahat siya. Oh. Bullet points na lahat siya. So, hindi mo na siya iisipin kung paano ginawa. Yan. Naka-bullet points na kagad siya. Although kaya mo naman gawin, di ba? Kaya isipin mo pa, iba-bullet point mo yung copy-paste, 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 bullet-bullet, enter, enter, enter. Samantalang ito, 5 seconds, 7 seconds, bullet points na kagad. Wala nang iniisip, nandiyan na kagad. Para may inutusak lang. Gawin mo, ay, ayoko nung paragraph, gusto ko bullet point, gawin mo bullet type, gusto ko brochure type. Di ba? Kesa naman may gagawa pa, hindi na. Ito si AI, gagawin na kagad niya eh. Ito with AI, no? So, tip pa pala, no? Once you're using AI, kasi parang ano siya eh, parang kang ano eh, parang Google document ito si AI. So, once you go sa AI, whether ChatGPT, Copilot, Google Gemini, Microsoft Bing, kung ano yung pinag-usapan ninyo, yun lang. Hindi na siya titingin sa iba. So long as nag-uusap kayo or nagchat-chat kayo, iniisip niya, same topic pa rin. So hindi mo na isipin na, hindi mo na i-copy-paste yung topic mo. Ito yung pinag-usapan natin ha. Hindi. Alam niya na yun pa rin. If you want to change topics or if you want to change, for example, in this case, properties, meron siyang new button. So click new or new chat. Parang ganun. Parang kang nag-create a new document. So within that AI app, meron dyan new. Click mo lang new. Ibig sabihin, okay, parang in-erase na kagad niya. Parang sa calculator, nag-all clear ka. So all clear. So nakalimutan niya na lahat itong si Aston, nakalimutan niya lahat. So boss, ano yung next instruction mo? 'Di ba? So nakalimutan niya na lahat. Nito di ibang tao na 5 years ago na yung nangyari, naalala pa. Yan, may hugot ano. Yan. So anyway, yan. So long as dire-diretso yung usap ninyo, isipin ni AI, yun pa rin ang topic. Hindi siya magbabago. Unless mag-click ka ng new, dun pa lang siya magbabago ng usap. Otherwise, pag pinaghalo-halo mo, pati si AI malilito. Ano ba pinag-usapan natin? Sa Aston ba, Meralco, Sequoia, Belize? Akala ko ba BGC? Ba't bigla tayong nasa Cubao na? Ayan, magugulo lahat ng data. Ayan, so make sure na ganun, ano? So long as isa pinag-usapan nyo, isang thread lang. Kung gusto magbago, click new. Don't worry, pag gusto nyo balikan, pwede naman siyang balikan. Naaalala rin ni AI kung ano yung pinag-usapan nyo dati, last week. So meron siyang mga list of history na pinag-usapan. Yan. Parang mga 10 lang yata. Yung last 10 conversations nyo, yun yung maaalala sa free version. Parang ganun. So ito continuing. So ginawa rin niyang bullet points. Yan. So elegant design, etc. Di ba sa mga flyers brochure, di ba may sa dulo, schedule a viewing today. Don't miss this extraordinary opportunity to elevate your lifestyle. Contact us now for a viewing. Di ba usually yung flyers dito sa dulo, di ba? Tapos ito yung portion na ano, yung lalagyan mo na stampad ng pangalan mo, license number, PTR, expiration, tsak, diyan mo nilalagay, di ba? So, kompleto na rin. So, talagang copy-paste lang talaga. Ika-copy-paste mo lang talaga. Ayan. Again, ang dami kong palagi again, ano, going back, di ba? Sabi ko nga sa inyo, di ba? You may know all of this. Buti ko na sabihin na she may not, ano, you may know all of these things. Alam mo na paano gawin AI, ganyan, ganyan, ganyan. Problem. What if yung kliyente mo, hindi naman nakaka-appreciate ng ganyan? Paano ko yung kliyente mo, mga Gen Z o Gen Alpha? Na ano ba yan? Di ko type yung mga I don't understand that. Ano siya, Delulu. Ayan, Delulu. Or hindi siya Slay or hindi Z. May mga ganun, di ba? May mga comments na ganun, di ba? So, paano may adjust? So, again, take note ha. Isang conversation lang namin to ni AI. So sabi ko kay AI, can you make it more quirky? Sabi ko, to suit a younger client audience between 20 to 30 years old. So sabi ko, kayo mo yung ano, pang 20 to 30 para at least pag nakita ng 20 to 30 years old, medyo feeling nila, oy, that's me. Di ba? So,
again, isang conversation lang tong ginagawa namin ni AI, dire-diretso. Hindi ako wala na ako ibang instruction. So pag sabi kong, can you make this more quirky? So iniisip na niya, okay, you want me to make it more quirky yung marketing spiel. Yan, naintindihan niya na, okay, ito pa rin pinag-uusapan kasi natin eh. Wala pa tayong binabago. So sabi niya, okay, so using yung marketing spiel or using yung previous conversations namin, sabi niya, okay, this is a revised version ng brochure text. Kasi yun yung last instruction na pinag-usapan namin yung brochure eh. So, brochure pa rin naisip niya. So sabi, okay, so iba na. So gagawin natin na pang 20 to 30 years old yung brochure mo. Ano kaya mangyayari? Yan. Live life to the fullest at Aston Tower to Serendra, where cool meets comfort in BGC Taguig City. Yan. Parang gano'n siguro, no? Hey, awesome peeps. Yan. Get ready to level up your living game at Aston Tower to Serendra. We've got an incredible one-bedroom unit up for grabs that screams Instagrammable from every corner. Say goodbye to the basic living and hello to the vibrant and quirky abode that's perfect for the young and fabulous. 'Di ba? Kita mo, nag-iba na yung no? Nag-iba na yung messaging, 'di ba? Same details, same pa rin yung information, pero yung pagka-deliver iba na. So just imagine kung medyo 20 to 30 ka, feeling mo, okay ito naiintindihan ako nitong na to, ng marketing na to. This is me, ako yan, di ba? But take note, kung hindi ka naman nasa 20 to 30 years old, isipin mo, ano yan? Ang ingay-ingay niyan. Ay, naku, maggulo siguro yan. Ano, Instagrammable? Ayok. Gusto ko matulog lang eh. So, kita mo, nag-iiba yung priorities depende sa market. Continuing. Yeah, so property highlights, spacious one-bedroom unit that's begging for your personal touch. Semi-furnished with a cool and funky vibe. Snooze like a boss in a queen-size bed fit for a sleep champion. Yan, binge watch. Yan. Netflix and chill anyone. So kita mo, nag-mention siya ng Netflix, stay connected, epic dinner parties for 6, chillax. So kita mo, gawa siya ng word na chillax. Di ba? So, iniiba niya. Same message, different delivery. Depende sa client mo. And you can only do that kapag kilala mo yung client mo. Yan, kick-ass amenities. Yan. So again, what you can do, copy-paste, post mo sa ad mo, that's it. Take note lang na try to edit when necessary. Baka mamaya, pinost mo lang dyan, may mali pala. So, edit mo rin, basahin mo rin. So, yan. Lease information, ready for this? Lease rate is a budget-friendly 50,000 per month. Get your quirk on. Book your quirktastic tour. Hurry up and slide into our DMs, di ba? Yung kanina nakita niyo, di ba? Call, contact us, email, ito DM. So, di ba? DM kasi pag mga 20 to 30 years, sabi mo, email na lang. Anong email? We don't do email anymore. Chat mo na lang ako, Viber mo, DM mo na lang ako. I-ano mo lang ako sa Insta. Di ba? Anong Insta? Instagram. Ha? Wala akong Instagram. Well, you're lost. Yan. Kaya sabi ko sa inyo, no, kung nag-i-Instagram yung kliyente niyo, Instagram ka rin. Ito naman, pabalik. Again, same conversation to, dire-diretso to. Parang sabi ko kay, hindi, ano na lang, gawin mo lang pang 60 to 80 years old. Kasi yung kliyente ko medyo, doon ang focus ko eh. Yung 60 to 80 years old, mga dual citizen. Yan. So sabi niya, okay, sige, 60 to 80 na pala. Sige, gagawin ko itong 60 to 80, design sa 60 to 80. So sabi ni AI, embrace serene living at Aston Tower to Serendra, your tranquil oasis in BGC, Taguig City. Welcome to the epitome of tranquility and comfort, Aston Tower at to Serendra. If you're seeking a peaceful haven amidst the bustling city, look no further. We present to you a delightful one-bedroom unit designed specifically for our cherished senior clients. Experience a refined and serene lifestyle that will make your golden years truly golden. Kita nyo, same information, iba na yung delivery. Depende kung sino makakabasa. Kung mabasa to ng mga
ng mga millennials, Gen Z, sabihin, oh my God, boring siguro tong unit nito, walang kakwenta-kwenta. Diba? So again, it's important to know your market. So ito yung continuation niya. Share intimate meals with family kasi inisip niya pag 60 to 80, ang focus nila family instead of party-party. Ang focus niya is reading a book, sofa, yan, magluluto, yan. So naiba yung focus. Depende. Yan. Next. Tranquil amenities, indulge in the serenity of Aston Towers. Amenities include serene swimming pools for gentle water exercises. So, yung pool hindi na pang party, pang lounging, pang relax na lang. Yung mga gym pang meditation, yoga. Yan. So, nag-iiba na. Nag-change na siya yung delivery. Pero same pa rin yung components. You can be specific kay AI, pero sabi na pang 35 lang or 35 to 40. You can also design it in a way na 40 to 50 women who are married or women who are single. Pwedeng ganon. Kayong bahala magsabi kay AI if you want to refine it in such a way na pag pinesent nyo yung ad or yung spiel ninyo, it directly touches the heart of your client. Pag yung client ninyo, for example, 40 to 50 women, single, uy, ako to perfect ito sa akin. Di ba? Kasi nga, the marketing ad or the marketing spiel was made directly for them. Kaya importante you know your client. Otherwise, if you don't know your client, nako, bahala na si Batman na mangyayari. Dadaanin mo lang sa numbers game. Kasi usually yung tinuro sa atin, it's a numbers game lang yung real estate. Ano lang yan. The more you talk to people, the more chances of winning. Diba? But what if there's a way na kahit konti lang yung makakausap mo, same results pa rin, same effort, lesser cost, di ba? Check ko lang kung maandar to. Hindi siya maandar. Yan. So, this one is a commercial sa Japan na ginawa nila. Unlike any other TV commercial, itong iced tea commercial sa Japan is all AI. So, AI lahat siya. AI generated yung commercial. So, wala nang human talaga. That's why yung sa America, if you've heard yung mga nag-strike yung mga script writers because AI na ang gumagawa ng script, AI na ang gumagawa ng story. So all you need to have to do is meron kang plot, meron kang general summary kung gusto mo nangyayari, and then you can have AI develop the script and the story. It can even go as far as create a book. Pwede siyang gumawa ng book about this topic. Kaya na niyang gawin. Depende na lang sa input na gagawin ng tao. So some may say na, naku, nakatakot pala itong AI. Depende kung sino gumagamit. Sabi ko sa inyo before, ng mga 2018, 17, yan. So palaging in tech pa rin tinuturo ko nung time na sa CPD. Palagi ko tinuturo yung IoT or the Internet of Things, how the Internet will rule everything in the near future. So ngayon, yung dati kong IoT or Internet of Things or everything can be connected via the Internet, via apps, via smartphones, pasay na siya. Hindi na siya tinuturo. Hindi ko na tinuturo kasi luma na. So, right now, ang in ngayon is yung tatawag nating AIoT or the Artificial Intelligence of Things. Na independent na yung mga things, items, things that we do na automate na kagad without any, with minimal supervision na lang. So sabi nila na AI might take away the jobs ng real estate brokers. Well, sa tingin ko hindi. What will take away our jobs as broker are fellow brokers who know AI. So just imagine pare-parehas tayo nag-market ng Tusa Rendra.
Ako, wala akong alam sa AI. So isipin mo, yung marketing script ko, gagawin ko in 2 weeks. Samantalang ikaw, marunong ka ng AI, gagawin mo lang in 7 seconds. Di ba? By the time na matapos ka ng 7 seconds, na-post mo na yon sa mga social media sites mo, umaandar na yung ad mo, ako nag-iisip pa ako, nag-i-edit pa ako, kino-confirm ko ba, okay ba to? Hindi ba to okay? Ano ba to? Nag-check pa ako ng spelling, di ba? Samantalang ikaw, naka-post na kagad. So may advantage ka kagad. Tip pala, no, for those, palagay nga sa chat box, sino rito yung nag-Instagram, nag-TikTok, yung mga ganun, yung mga reels, yung mga short form videos, ang tawag yan, Facebook Reels, YouTube Shorts, yan. Palagay sa chat box, or sabi lang, me, or ganun. Yan. Wala, ano. Yan. Ayan, yun, may nag-me. Okay. Sometimes ang problema sa ano, no, oh, may nag-ano pa na, sir, 3 o'clock na. Sige, mag-break tayo after lang itong ano na to, itong slide na to, no? Okay. So, pag gumagawa kayo ng mga TikTok Reels, mga YouTube, yung parang inisip na, ano kaya how will I attract audience? Ano ba yung magandang hashtag? Ano ba yung magandang way to attract audiences? So, you can use AI. Instruct mo kay AI, I want to attract uh, clients 30 to 35 years old in my real estate TikTok video. What should be my hashtags? What should be my titles so that I can attract more viewers? So if you enter that sa AI, ilalabas na nga lahat ng mga hashtags na dapat mong malaman, dapat mong ilagay para makonect sa clients mo. Hindi mo naisipin na hashtag real estate, hashtag bayat lupa, hashtag itong developer, hashtag. Dapat iniisip, di ba? Whereas when you ask AI, siya na magsasabi kung ano yung mga top trending hashtags na dapat mong ilagay. Ano yung dapat na headlines ang ilalagay mo doon para lang maka-attract. Siya na mag-iisip. Yan. Okay. So, with that, time check, 3 o'clock or actually a little over 3 o'clock. We'll have a short 5-minute break lang ulit. 5-minute break lang para for those of you na kailangan mag-CR, mag-water. So, 5-minute break lang din. Okay, so time check. So, let me know. Yan, kung meron ako hindi na address. Again, especially pag different skill sets kasi. Kaya, as much as possible, I want to give everyone new learnings na hopefully kahit level 4 ka, may matutunan kang bago, level 2, 3, level 1, or baby steps, hopefully may matutunan ka. Marami pang mga uses ng AI. So for example, ako ginawa ko, tinanong ko sa kanya kay AI, can you describe Joby Tupas? Yan. So tinanong ko si AI, sabi ko, sino ba si Joby Tupas? Yan. So sabi niya, Jovi Tupaz is a recognized figure in the Philippine real estate industry with experience in various aspects of the field. Here's a summary of his background. Licensed professional. He holds licenses as a real estate broker, appraiser, and consultant. 1. Extensive experience. His career spans over 15 years, covering project development, sales and marketing, village management, and consultancy. 2. Industry leader. He has held leadership positions in organizations like the National Real Estate Association and the Philippine Association of Realty Consultants and Specialists. 5. Educator. Jovi Tupaz is a PRC accredited lecturer, sharing his expertise with students through lectures and courses. 3. Online presence. He has been involved in initiatives like Link to PinoyBroker.com, a website aimed at providing real estate information in the Philippines. 2. You can also find videos online where he discusses real estate topics. 4, 5. Okay, so you might wonder, sabihin niyo, ay, galing naman AI. Sir, paano nagagawa yan? Ayan, so throw kayo ng tip.
I've had this problem. Big problem. I really needed A good real estate broker. And I kept searching and searching. There are so many choices. It's really hard to find one that has all the things on my list. But I finally did it. Yes. Thank you. If you are looking for one as well, look no further. Here's a really good one. Just use mine. Use mine. I'm very satisfied. Definitely recommend. Problem gone. Thank you.